Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako si Maureen Picardal ng CRC Antipolo. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, matutunghayan natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Deuteronomy 7 verse 6 to 8 at ipinamagatang Israel should conquer completely in greater response to God's love for them. Bago tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa panibagong umaga, sa panibagong buhay na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa. At pinapanalangin ko po na ang mensahe na aming mapapakinggan at mapagninilayan sa umagang ito ay maunawaan ng bawat isang makikinig, naway maging silbing paalala at gabay ito sa amin. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. At ating basahin ang Deuteronomy 7 verse 6 to 8. 6. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. 7. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil mas marami kayo kaysa sa iba pang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. 8. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sa talatang ito, ating matutunghayan kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa mga taong naninirahan sa bansang Israel. At ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin na tayo pinili ng Panginoon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Kagaya na lamang na ipinakita niya sa mga tao o naninirahan sa bansang Israel. Sila iniligtas ng Diyos sa kamay ng Paraon dahil mahal niya ang mga tao sa Israel. Dito, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na maging tapat sa Kanya at sa Kanyang pag-ibig. Tayo sumunod at lumakad ayon sa Kanyang kalooban at kagustuhan dahil alam natin na ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang magliligtas sa atin. At tayo patuloy na magpasakop sa Kanya anuman ang mga dumating na pagsubok sa ating buhay o pamumuhay. Kagaya na lamang ang nabasa natin sa talatang ito. Ito'y paalala sa bawat isa na magpasakop tayo at lumakad sa kalooban ng Diyos at lagi nating tandaan mga kapatid, tayo pinili ng Diyos dahil sa Kanyang wagas at dakilang pag-ibig. At para sa ating pagtatapos, tayo dumako sa Efeso 2 verse 4 to 5. Sabi rito, napakaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itunuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya niligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayo lamang ay patuloy na sumunod at lumakad sa kalooban ng ating Diyos at lagi tayong sumunod ng bukas sa ating mga puso. At lagi nating isipin kung paano niya tayo inibig at kung paano niya tayo niligtas dahil sa kanyang pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat sa inyong paalala sa bawat isa. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong dakilang pag-ibig na aming nararanasan. Kami rin po'y nagpapasalamat sa pagsama niyo sa amin sa umagang ito. Samahan at ingatan niyo po kami sa maghapon pa naming mga gagawin. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang buong araw na ito. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyo i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat na ating Panginoon. Magandang umaga po.